Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut Stories, marahil lahat naman po tayo ay nasubukang magtiwala at masira dahil sa isang tao na walang ibang ginawa kundi ang siraan at saktan ka patalikod. Lahat tayo ay kapag nakikwentuhan ang barkada ay laging masaya. Nawari mo ay lahat sila ay totoo sa iyo. Hindi ko po nilalahat na lahat ng kaibigan ay pare-pareho, ngunit may isang bukod tangi sa circle of friends na masaya pala kapag bumabagsak ka. Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Chikoy at kasalukuyang nakatira sa Pangasinan. At sana ay mapakinggan ninyo ang aking kwento. Ang kwento ko sa kaibigan at sa tatay ko. 10 years old pa lamang ako at 9 years old ang kaibigan ko ay talagang malapit na po kami. Isang taon lang ang agwat namin. Pareho pang Virgo at magkasunod lang din ang birthday namin, Papa Dudut. Grade 4 kami nang maging malapit na magkaibigan. Tumigil ako ng isang taon sa pag-aaral, Papa Dudut, dahil tinulungan ko ang aking mga magulang sa pagsasaka. Ang bukid ang nagturo sa akin kung paano magsipag sa buhay. Doon ko po natutunan lahat ng mga bagay na hindi ko pa dapat ginagawa sa bukid dahil bata pa lamang ako. Ngunit dahil sa hirap sa buhay at kagustuhan kong matulungan ang mga magulang ko, ay sinantabi ko muna ang aking pag-aaral. Sa ngayon, Papa Dudut, ay nasa edad na 26 at 25 na kaming dalawa. Ang daming mga nangyari sa aming buhay mula pagkabata at hanggang sa ngayon. Kasama na rin dyan ang glow up naming pareho. Hindi naman sa pagmamayabang, Papa Dudut, ay pareho kaming may itsura. Pareho din kaming lapitin ng mga babae noong high school kami. Nasa section 2 ako noon at nasa section 26 naman siya. Kung tutuusin, Papa Dudut, ay mas matalino ako kesa sa kanya. First honor ako nung elementary at siya naman kahit anong certificate ay wala siyang nakuha. Second year high school ako nung magumpisang magkaroon ng girlfriend. Ang first love ko, Papa Dudut, ay si Margo. Si Margo ay nasa section 1 at nasa section 3 naman ako. Bumagsak ako ng 2.80 sa average ko kaya naging section 3. Ang kaibigan ko naman ay nasa section 26 pa rin. Tinuturuan ko siya sa math, Papa Dudut, maski na rin sa English at science, ngunit sadyang mahina talaga ang kanyang ulo. Magmula noon, Papa Dudut, ay nagsimulang umabsent. Madalang siyang pumasok sa school namin, lulubog at lilitaw kung sabihin. Nagtagal naman kami ng 7 buwan ng GF kong si Margo dahil mas priority ko ang pag-aaral at pagkatrabaho sa school na pinapasukan ko. Oo, Papa Dudut, nagtatrabaho ako sa advisor ko bilang tagalinis ng room niya, tagadala ng mga gamit niya at tagasulat sa pisara. Minsan na rin akong nahirapan ng sobra dahil sa sitwasyon ko na halos parang ayaw ko nang umuwi ng bahay dahil sa layo at ang mahal ng pamasahe. Sa 8 pesos na pamasahe noon, Papa Dudut, ay hirapang ibigay ng mga magulang ko. Naranasan ko tuloy maglakad mula bahay hanggang paaralan. 3 kilometro ang layo ng pamantasan na pinapasukan ko. 4th year high school na ako, Papa Dudut, at hindi na nag-aral ang kaibigan ko. Binagsak niya ang lahat ng subjects niya noong 2nd year kami. Naawa ko sa kaibigan ko, Papa Dudut, pero maski ako ay wala naman akong magagawa. Kaya ang ginawa ko na lamang ay linggo ng hapon ay nagpupunta ako sa kanila upang ituro sa kanya ang mga napag-aralan ko. Pareho po kaming bisexual at pareho ding may sariling partner
nakatuwang namin sa lahat ng problema sa ngayon. Live-in kami ng partner ko at live-in din sila ng partner niya. Sa Taft kami nanunuluyan ng partner ko, sila naman ay sa Mandaluyong. Taong 2017, nasa Taguig ako at nasa Makati siya for job ata. June 2017, doon na lang niya nalaman na nasa Maynila na rin ako. So lagi siyang tumatawag, umaabot pa kami ng alas 3 hanggang alas 4 ng madaling araw, magsisimula ng alas 10 ang usapan. Ako naman sa sobrang pagkamiss ko sa kanya, hindi ako nagsasawa sa pagkukwento. Marami siyang sinasabi na kung ano-ano sa akin. Ang funny nga kasi alam mo yun, akala ko hindi na siya magkukwento sa akin. Hi Bes, kumusta ka na? Grabe, miss na kita Bes. Bakit di mo naman sinabi sa akin na nandito ka na sa Maynila? Tanong niya. Sorry Bes, busy lang ha. At saka biglaan din kasi sagot ko. Ayos lang yon, walang problema. Pero teka, saan ka nga pala sa Maynila? Kung hindi ko pa malalaman kay JR, hindi mo sasabihin sa akin ha? Inis niyang sabi. Nasa Taguig ako, dito ako tumutuloy. Paano nalaman ni JR na nandito ko hindi kami nag-uusap? Gulat kong patanong sa kanya. Sa sobrang dami naming napag-usapan Papadudod ay naubusan na kami ng mapag-uusapan. Umabot na kami ng madaling araw. Lumipas ang ilang araw at ilang buwan ay nagkita kami along EDSA. Kumain kami doon, treat daw niya. Parang nahiya ako kaya nag-ambag naman ako. So ang sabi niya, siya na lang daw ang bahala. Hindi na lamang ako nagsalita pa kasi ininsist talaga niya. Binalik ko na lamang sa luma kong purse yung money. Akala ko noong mga nakalipas na araw na pagtawag niya sa akin tapos na ang lahat ng kwento niya. Pero hindi pa pala. Ang dami-dami na naman niyang naikwento sa akin at hindi naman ako nagsawang makinig sa kanya. Dahil nga tunay niya akong kaibigan, nakinig ako sa mga kwento niya at nagbigay din ako ng kaunting advice para sa problema niya. Halos sa 4 hours naming nagsama ng araw na yon ay parang 95% ng kwento ay sa kanya at 5% naman ang sa akin. Ang lala no, pero hindi na ako magtataka, talagang ganun yon. Elementary pa lamang ay madaldal na talaga siya. Habang naglalakad kami sa hallway ng mall ay sobrang ingay niyang tumawa, ako nga nahihiya para sa kanya. Ang laki ng pinagbago niya. Hindi siya ganong kaingay dati pero nagbago ang ihip ng hangin sa ngayon. Pagkatapos noon ay lagi na lang ulit kaming nag-uusap, lagi siyang tumatawag at minsan gusto ko na lamang din sabihin sa kanya na may ginagawa ako at mamaya na lang siya tumawag. Ngunit dahil sa sobrang kilala ko siya, malit na bagay ay big deal sa kanya at baka hindi na lang ako kausapin bigla. Year 2018, January. Nasa may Balete Drive, Quezon City na ako noon sa tita ko. I was there for only 2 months kasi lilipat sila ng bahay sa Parañaque and I insisted na tumulong sa paghahakot. 6 PM ng gabi ay bumisita siya doon. Hindi ko alam kung paano niya nalaman na nandun ako, nagtanong pala siya sa ate ko. Kasi hindi na raw ako nagte-text o nagchat-chat. Active na naman ako noon sa Facebook pero nakahide lang sa kanya ang mga post ko. The reason is nakukulitan ako sa kanya and I don't know why. Parang may something na. Parang nandun na yung bragging. After that night and after ng paghahakot, sa Pasay na ako dumiretso at doon na tumira sa pinsan ko. Pinagsabay ko ang pag-aaral at pagtatrabaho. Mula din na nagkita kami sa Quezon City ay hindi na ulit kami nagkita pero tuloy-tuloy pa rin yung pag-uusap namin sa isa't isa. Hanggang sa magkakatapusan ng Abril, umuwi ako ng probinsya dahil fiesta ng aming barangay. Umuwi din pala siya. Nagkita ulit kami ng mga panahong nagkakasama kaming dalawa ay hindi ako nakakapagkwento and that time ako na yung pinagkwento niya. So nagkwento ako. Lahat nga kinuwento ko tungkol sa buhay ko at doon ko na rin nasabi sa kanya na may partner ako. No more, no less at nagulat siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may jowa ka na pala Bes? Tanong niya. I want to make it private at bala ko talaga na huwag ipaalam muna sa kahit na sino pati sa pamilya ko. Hindi pa nga ako nagsasabi sa kanila Sagot ko. Ayan ba talagang mahal ka niyan Bes? Baka naman paglaruan ka lang yan ha? Tingnan mo kami ni Jasper.
tumagal na kami ng 9 months kasi alam kong mahal niya ako. Alam ko naman at nararamdaman ko na mahal niya ako. Kasi kung hindi niya ako mahal, kahit 2 months pa lang kami, bakit na niya ako pinakilala sa pamilya niya, sa mga friends niya at sa mga katrabaho niya? Sapat na yun sa akin. Hindi ko na siya pinag-iisipan na walang magandang maidudulot ang relasyon namin. At isa pa, gusto na niya akong patirahin sa kondo niya. At dahil ayoko muna, hindi muna ako pumayag sa gusto niya. At buong puso naman niya itong tinanggap, ang sabi ko. Buti ka pa bes, pinakilala ka na sa pamilya. Ako kasi kahit isa man lang sa mga kaibigan o family niya, hindi pa ako napapakilala eh. Kahit nung bumisita sa bahay yung pamangkin niya, pinakilala niya akong business partner niya. Nakakainggit ka naman, ang sabi niya. At baka ikaw ang hindi niya mahal. Noon naman ay tumawa kaming pareho. Baka naman kasi hindi pa nagsasabi ng totoong pagkatao niya at baka hindi pa siya handang magpakilala. Wala pa siguro yung lakas ng loob para sabihin sa malalapit sa buhay niya. Hayaan mo na lang muna, ang importante nandyan siya para sa'yo, dugtong ko. At gaya nga ng pag-uusap namin sa telepono ay umabot din kami hanggang madaling araw sa pakikipagkwentuhan. May first week bumalik na ulit ako ng Maynila. Habang nag-aaral pinagsabay ko ang pagtatrabaho. Siyempre ikaw ba naman ang pumasan sa mga kapatid mo at magulang mo, plus may anak ka na nangangailangan ng gatas at diaper. So ayun, nag-ipon-ipon ako for them and especially to my son. Oo Papa Dudut, may anak na ako. 3 taong gulang at tinanggap naman siya ng partner ko. June 2018, sinabihan ko ang best friend ko. Nadadalo kami sa isang Pride Month ng partner ko. Niyaya ko siya at isama niya ang partner niya dahil isasama ko din ang partner ko para na rin makilala niya in person at hindi na lang puro laging kwento. Pagkatapos ng marcha na yon ay napag-usapan namin pumunta ng Makati para uminom at para na rin makilala ko ang partner niya. Dahil sa totoo lang ay hindi ko pa nakikita o nakikilala ang partner niya. Pumunta ako sandali sa banyo, pagbalik ko ay nag-uusap sila. Inayaan ko na lamang dahil baka nagtatanong ang partner ko sa kanya tungkol sa akin upang mas lalo pa niya akong makilala. Ngunit iba ang aking inakala. Uuwi na sana ako ng Pasay ngunit sinabihan ako ni Miyong na sa kondo na lamang muna ako matutulog. Pag-uwi namin ng bahay ay doon na lamang ako tinanong ng partner ko. Tunay mo bang kaibigan si BJ? Nagtaka ako sa tanong niya. Oo naman. Bakit mo naman natanong yan? Sagot ko. Wala naman, mag-ingat ka lang dahil sa panahon ngayon napakaraming plastic sa paligid, ang sabi niya. Hindi na lamang ako sumagot dahil baka kung saan pa makarating ang usapan namin. Hindi ko na lang pinansin yon Papa Dudut at humiga na lamang ako sa pagod at dahil din sa kalasingan at di ko na namalayang nakatulog na pala ako. July 2018 medyo okay na yung naipon ko. Ngunit lumapit sa akin si BJ, humingi siya ng tulong. Kesyo kailangan daw niya na mag-unwind sa Cebu, kesyo ganyan kasi depressed daw siya. Umiram ng pera, ang sabi ibabalik naman daw niya kaagad kapag nakabalik na siya ng Maynila. I trusted him. I lend him money, best friend ko humingi ng pabor kaya tinulungan ko naman. Mahirap kaya yung depression na yan lalo na't nasubukan ko na. Hanggang sa nakabalik na siya, hindi ako naningil, nahiya akong maningil. Naranasan ko na rin kasi yung maningil na mapapahiya ka lang. So hinintay kong magkusa hanggang noong August 2nd week nagkaproblema ng sunod-sunod sa bahay. Naputulan kami ng kuryente at tubig, nagkasakit ang tatay ko kaya naningil na ako sa kanya. Bes, sorry ha, pero kasi may emergency sa bahay. Yung tatay ko kailangan ng maintenance at wala akong sapat na pera ngayon. Sumabay din ng tubig at kuryente. Meron na ba yung 15K na pinahiram ko sa'yo? Kailangan na kailangan ko talaga, bes. Pagkukumbinsi ko. Hala, bes. Wala pa sa ngayon. Sorry, bes ha. Sorry talaga. Kapag meron na ako, ibibigay ko sa'yo kaagad-agad. At sana gumaling na si Uncle, ang sagot niya. Hindi ka ba pwedeng lumapit kay Jasper muna? Kasi, bes, kung hindi ko naman talaga kailangan, hindi naman kita pipilitin ngayon. Pagpupumilit ko. Alam mo bes, kung meron lang sana ako ngayon kahit na hindi ka na maningil ibibigay ko na sa'yo. Pero
ano din ang magagawa ko kung wala muna sa ngayon. At kung lalapit ako kay Jasper, ano na lang ang sasabihin ko sa kanya? Na humiram ako sa iyo ng 15,000 at naniningil ka na dahil kailangan mo? Kakabigay nga lang niya sa akin nung nakaraang araw dahil pinadala ko sa probinsya. Sarcastic niyang sagot. Umalis na lamang ako, Papa Dudut, dahil medyo napahiya na ako at wala na akong mapapala. Medyo naawa ako pero mas nakakaawa ang sitwasyon ko. Kaya ang ginawa ko, lumapit ako kay Miyong para lamang may maipadala sa amin dahil wala na akong ibang malalapitan. Miyong, pwede ba akong humiram muna ng 10,000? Ipapagamot ko kasi si tatay at naputulan din kami ng kuryente. Pagmamakaawa ko. Sige, ngayon na ba, love? Padala na natin. Agad kaming tumungo sa padalahan para maipadala na kaagad ang pera sa probinsya. Nabawasan sa wakas ang problema ko kasi naipagabot na yung tatay ko at nakabayad na kami ng kuryente at tubig, and good thing ay may pambili pa ng grocery nila at gatas at diaper ng anak ko. Love, salamat ha. You saved me. 10K lang naman yung hiniram ko pero dinagdagan mo pa, ang sabi ko. Love, okay lang yon. Ang importante dito, maipapagamot mo na si tatay at makakabayad ka na ng bills. Tsaka yung dinagdag ko para kina nanay at sa anak natin. Pagkasabi niya na may halong paglalambing. Hindi ko lubos maisip na ganito pala talaga kabait ang partner ko. Totoo nga ang sabi ng pamilya niya. At hindi ang pera niya ang habol ko kung bakit minahal ko siya, Papa Dudut. Minahal ko siya dahil tanggap niya ako at mahal niya ang pamilya ko. Makalipas ang ilang buwan, hindi pa ako kinausap ng best friend ko. Kaya naglakas loob ako na puntahan ulit siya sa kondo nila. Kumatok ako ng 5 beses at akmang kakatok pa ay biglang bumukas ang pinto. Bes, bakit parang hindi ka na ata namamansin, ang sabi ko. Pinapasok muna niya ako, Papa Dudut, bago siya sumagot. Hindi bes busy lang kasi sa negosyo. Kaya tingnan mo, ang daming labahan. Dito lang yan sa building na yan. Yung iba na i-deliver na sa isang tao ko sa kabilang building. Siya nga pala, kumusta? Si Uncle okay na ba? Pagtatanong niya. Laundry ang negosyo nila ni Jasper, Papa Dudut, kaya marami daw sa kanila ang nagpapalaba. Okay na siya. Lumapit ako kay Miyong, naglakas loob at kinapalan ko ng mukha ko sa kanya. At buti na lang at tinulungan niya ako kaagad, sagot ko. Bes, nandito ka ba para singilin ulit ako? Pasensya ka na ulit ha, wala pa ako maibibigay sa'yo. Tight lang talaga at ang daming gasto sa probinsya. Hindi bes, naintindihan ko naman. Nagpunta lang ako dito para kumustahin ka. Nag-text ako sa'yo pero hindi ka naman nag-reply. Kaya nagpunta na ako dito. Anyways, nagdala ko ng cupcakes. Homemade yan. Gawa ko yan bes, tikman mo. Mukhang masarap nga bes ha, thank you ha. Sakto, gutom na rin ako. Makalipas ang 1 taon, Papa Dudut, mula nang pinuntahan ko siya sa kondo nila hanggang sa nag-lockdown, nagstay muna ako dito sa probinsya upang maayos ko ang mga papeles na kakailanganin ko para makasunod sa ibang bansa after ng graduation ko dahil nandun ang partner ko. Pinatawad ko na ang best friend ko, Papa Dudut, dahil humingi ng sorry. So parang ang nangyayari kapag magkasama kami, parang ang lumalabas na wala siyang inutang sa akin kasi nandun pa rin yung closeness namin. I never felt na magkakaroon ng pagkailang sa kanya. Kaya kapag magkasama kami, kwento dito, kwento doon, baho ko, baho niya. Nagtiwala ako sa kanya, nandun yung buong pagtitiwala ko. Hanggang sa nitong August lang, Papa Dudut, saktong birthday ko, inaway ako ng tatay ko dahil nahuli namin ng mga kapatid kong nang bababae siya. Bilang panganay na lalaki, pinagtanggol ko ang nanay ko. Laging naghihinala ang nanay ko sa tuwing nakaharap na ang tatay ko sa cellphone niya. At tama nga naman talaga ang nasa kutob ng aking ina, Papa Dudut, at lagi din silang nag-aaway, Papa Dudut. Pero hinahayaan lang namin ang nanay kong ilabas ang sama ng loob niya. Binuksan ko ang Facebook account niya at para na rin makasiguro, Papa Dudut, ay nagulat na lamang ako na may kausap na ibang babae ang tatay ko. Pinabasa ko sa mga kapatid ko, magsisend ng mga larawan at video na malalaswa ang babae kapalit ng 50 pesos na loan. Nagbigay ang tatay ko ng load sa kanya at kung sino-sino pang kausap niyang babae at sinasabing wala siyang asawa. Papa Dudut, masakit para sa amin ng mga kapatid ko ang ginagawa ng tatay ko sa nanay ko.
Ginawa na niya yung dati at inulit pa niya muli. Ginawa naman ng nanay ko ang lahat-lahat ng makakaya niya, pag-aalaga sa tatay ko at nagtutulungan kaming magkakapatid para naman mabawas-bawasan ang problema dito sa bahay. Ngunit buhay mayaman ang tatay ko. Hindi niya maibigay ang kailangan naming mga anak niya, Papa Dudut, ngunit nagbibigay ng load at tulong sa iba. Ang unfair lang. Bata pa lamang kami, Papa Dudut, ay naranasan na namin magtrabaho sa bukid, maglinis ng bahay ng hindi sa amin, magbenta ng kahoy, ng kangkong, magpulot ng kalakal at marami pang iba. Ang ginawa namin, Papa Dudut, para lang mabili namin ang gusto namin. Pero ang tatay ko, magaling ang tatay ko. Sobrang galing. Kinabukasan nangyari ang paghaharap. Sinabi namin lahat sa kanya yung nabasa namin at sinabi niya na mga kaibigan ko lang yon. Ginagawa kaming tanga ng tatay ko. Magpapalusot na nga lang mali pa. At dahil sinabi ko lahat-lahat ang nalaman kong panloloko niya sa nanay ko, kung sino pa yung may ginawang kasalanan, siya patong sobra kong magalit. Totoo, Papa Dudut, galit na galit ang tatay ko sa akin. Ang malala pa doon, araw pa ng birthday ko. Astig, hindi ba? Dinamay din niya pati mga kapatid ko. August 29, 2021, 7pm, naginom ang tatay ko ng mag-isa. Past 10pm, natapos siya at doon na nagwala. Binasag ang baso pati ang bote ng alak. Doon na niya ako minura-mura, dinuraan ang pagkatao ko at tinawag akong bakla. Salot sa lipunan. Walang kwenta, traidor, walang mararating. Hindi makakapagtapos ang pag-aaral at hindi makakahanap ng maganda at permanenteng trabaho. Matalino nga pero naging bobo. At hanggang sa pinalayas na ako. Hindi ako sumagot ng gabi na yon dahil nakainom at baka kung ano pang mangyari sa aming dalawa. Gabi na rin noon, tulog na ang mga kapitbahay at nakakahiya. Ang sama ng loob ko ng gabing yon, Papa Dudut, dahil kung ano-ano ang masasamang salita ang nabitawan niya sa akin. Mas pinipilit na lamang naming matulong ng mga kapatid ko at ng nanay ko kesa makipagsagutan sa taong wala namang katwiran. Kinabukasan, Papa Dudut, habang nasa harap ang tatay ko, doon ako nagkaroon ng lakas ng loob para lapitan siya. Ang sama ng tingin sa akin ng tatay ko noon, Papa Dudut, tinanong ko siya kung bakit galit na galit siya sa akin. Bakit ba kayo galit sa akin, Tay? Dahil ba sa nalaman ko? Dahil ba sa nahuli na kayong naglolo ko? At bakit kayo sa akin nagagalit, Tay? Bakit hindi sa sarili ninyo? Ano ba dapat ang gusto ninyong gawin namin? Ang manahimik na lamang at itigom ang bibig samantalang nasasaktan nyo na si nanay? Hindi ba dapat humingi ka na lang ng pasensya at nagsorry sa nanay ko, lalo na sa mga kapatid ko kahit na wag na sa akin, para hindi na lumaki pa ang gulo? Kaso anong ginagawa mo? Tay, mas pinapairal mo yung pride mo. Hindi nakasagot ang tatay ko, Papa Dudut, pero kita ko yung mata na nanlilisik. Kamao na parang gusto niya akong suntukin. Doon ko nasabi na sige, suntukin mo ko. Yang gusto mo o gawin mo, hindi ba? Gusto mo akong suntukin? Mangayak-ngayak kong sabi. Pinapalayas mo ko? Bakit? Sino ba sa ating dalawa ang mas malaki ang naiambag sa bahay na ito? Hindi ba kaming mga anak mo? Elementary pa lang kami, Tay, naranasan na naming magbanat ng buto. Kaming apat ng mga ate ko halos naranasan naming tumigil ng pag-aaral, matulungan lang kayo na dapat ikaw ang gumagawa. Kaming mga anak mo mula pagkabata namin hanggang sa ngayon, hindi mo na ibigay yung mga pangangailangan namin. Tapos ano, magbibigay ka ng pera sa babae mo? May kasama pang load? Samantalang kami, hindi namin naranasan kahit 10 pisong load galing sa inyo? Na hindi mo kami mabilhan ng bagong tsinelas, damit at gamit sa eskwela? Naaalala mo ba, Tay, kung anong ginawa mo sa amin nung bata pa ako? Umuwi ka ng bahay galing trabaho at nanghihingi ako sa iyo ng 20 para may pambili ng bagong lapis at papel, pero pinalo mo ko. Ang daming sakit at paghihirap ang dinanas namin dyan sa kamay mo, Tay, at halos lahat yung nanay ko ang gumagawa ng paraan para lang maibigay sa amin yung hinihingi namin na hindi mo maibigay. Yung nanay ko na ang daming sinakripisyo ng dahil sa'yo, tapos sasaktan mo lang? Matanda ka na, Tay. Malalaki na ang mga anak mo, ngayon ka pa maglolo ko? At talagang nagbigay ka pa ng pera? Ni halos hindi mo nga may paggawa itong bahay natin? Feeling mo binata ka, mayaman ka. Nagbibigay ka ng tulong samantalang kami dito nagkakanda utang. Ano to, Tay? Kami ba ang mga anak mo?
ang dapat na magbigay ng magandang buhay para sa'yo? Hindi ba dapat ikaw? Kasi ikaw tong padre di pamilya. Kung makapagsabi ka ng wala akong kwenta, bakit ikaw may kwenta ka ba? Kung sa tingin mo wala akong kwenta, wala ka ding kwenta sa paningin ko. Yang sinabi mong hindi ako makakahanap ng maganda at permanenteng trabaho, patutunayan ko sa'yo yan. Anong gusto mong mangyari, maging katulad mo ko? Isang karpentero? Pinagmamalaki pa man din kita, tay. Pinagmamalaki kita sa mga kaklase ko. Alam mo ba, noong high school ako, ikaw ang nakalagay sa formal theme ko? Ikaw yung hero na nilagay ko dahil gusto kong maging kagaya mo, isang mabuting ama at asawa. Pero ngayon, laking pagsisisi ko kung bakit ikaw pa mismo ang napili kong hero, imbis na ang nanay ko. Yung nanay ko na walang ibang ginawa kundi ang asikasuhin ka, alagaan ka tuwing nagkakasakit ka. Maglinis ng bahay, magluto ng masasarap na pagkain para pag uwi mo hindi ka magrereklamo na hindi masarap ang kinakain mo tapos lolokohin mo lang. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, wala kang kwentang ama at asawa. Padabog at pasigaw kong sabi. Nilapitan ako upang sampalin at sikmurain hanggang sa magkagulo na sa bahay. Nagtamo ako ng pasa sa mukha, Papa Dudut. Wala daw akong karapatan na pagsabihan siya ng ganon dahil anak lang ako. Nandun na tayo sa anak lang ako, Papa Dudut, pero wag naman sana niyang itapon sa isip niya yung magagandang ginawa namin. Lalo na ako, Papa Dudut, na tumayong tatay sa mga kapatid ko. Na isakripisyo muna ang pag-aaral ko para makahanap ng trabaho at maibigay ang lahat ng gusto niya. Respeto ang gusto niya. Nirespeto namin siya bilang ama, Papa Dudut. Pero masama ang loob ko dahil sinaktan niya ang nanay kong walang ibang ginawa kundi ang mahalin at intindihin siya sa ugali niya. At hindi na rin naman niya nirespeto ang pagkatao ko, Papa Dudut. Niyurakan at tinapaktapakan niya ang pagkatao ko. Kinabukasan, August 31, Papa Dudut, umalis ako ng bahay kasama ang anak ko. Naghanap ng mapagrerentahan malapit sa aming bayan hanggang sa nakahanap ako ng komportable na matutuluyan ng anak ko. The next day ay naghanap ako ng pansamantalang trabaho, Papa Dudut. Nag-apply ako sa mga BPO company, nag-apply sa Lazada bilang rider hanggang sa natanggap. Pansamantala lamang, Papa Dudut, hanggang hindi pa pwedeng lumuwas ng Maynila. After 2 days, nalaman ng best friend ko ang nangyari sa amin ng tatay ko, Papa Dudut. Hindi na ako nagsabi sa kanya kasi ayokong kumausap ng taga doon sa lugar namin at lalong-lalo na rin sa partner ko. Liban na lamang sa mga kapatid ko. Okay pa kami ng best friend ko, Papa Dudut, at hindi ko lang alam na tinitira at sinasaksak na pala talaga niya ako sa likod. At tama nga yung sinabi sa akin ni Miyong na iwasan siya. Pumunta siya sa bahay at kinausap daw ang magaling kong ama. Imbis na kausapin ang tatay ko ng maayos, ginatungan pa daw niya. Ang buong akala daw ng nanay ko ay tutulungan niyang magbago ang tatay ko at maitama ang kasalanan, pero hindi pala, Papa Dudut. September 4 ng umaga, tumawag ang isa naming kaibigan. Sinabi sa akin lahat-lahat ang sinabi ng best friend ko sa kanya. I gave her the benefit of the doubt. Hapon noon, tinawagan din ako ng nanay ko through messenger. Sinabi din niya sa akin lahat ng mga paninirang ginawa at sinabi niya sa walang hiya kong ama. Doon na bumuhos ang luha ko at nagsisi ako, Papa Dudut, kung bakit pa ako nagtiwala sa isang taong kagaya niya at ibinigay ang buong tiwala ko sa kanya. Taong minsan ko na ring natulungan ng panahong wala siya. Taong akala ko ay masasandalan ko. Sa kabila ng lahat ng ginawa kong mabuti sa kanya ay masama ang balik niya sa akin. Kabaliktaran lang pala ang lahat ng inakala ko, Papa Dudut. Marami akong alam na baho tungkol sa kanya. Ngunit mas pinili kong itikom ang aking bibig o ikwento sa kahit na sino, lalo pa sa pamilya niya dahil ayokong mapahamak siya at baka pag-usapan siya ng ibang tao. Hindi ako nagsabi ng mga sikreto niya sa ibang kaibigan namin, pero hindi ba niya naisip na mas marami akong alam para masira siya? Mas nanaisin ko pa rin na manahimik na lamang, Papa Dudut, gaya na lamang ng laging sinasabi ng nanay ko sa akin. Mas pipiliin ko pa rin na kumalma kaysa makipag-away sa taong hindi na dapat pag-aksayahan ng oras at hindi naman nakakaintindi. Karma knows his address. Ihintayin ko na lamang yung araw na siya na rin ang masasaktan at iiyak. Bilog ang mundo, umiikot ang gulong. Sa ngayon, kung masaya siya, makikita na lang sa susunod na malungkot siya. May the Lord God bless you, my friend.
Hanggang dito na lamang. Maraming salamat Papa Dudut dahil napili ninyong basahin ang kwento ko. Shoutout po sa nanay at sa mga kapatid ko at alam kong nakikinig kayo sa ngayon. Nay, mahal na mahal ko po kayo at gagawin ko ang lahat para sa inyo. Lubos na gumagalang, Chikoy. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.